Kumusta po kayo mga kapatid? Sana ay maayos ang kalagayan po ng lahat. Ito po ang inyong lingkod ng inyong pastor dito po sa MIBC Marikina, and of course to all my friends, mga classmates po, mga kamag-anak sa hapon po na ito dito po sa Pilipinas, and probably sa ibang bansa marahil po ay gabi pa lamang. So magandang gabi po sa kanila, magandang hapon naman po sa atin. Sa ilang sandali po ay mag-uumpisa po ang ating pong gawain of word and of prayer. Maaga po nating binubuksan po ang ating pong gawain upang magkaroon po tayo ng opportunity. In fact, ako rin po ay nais ko pong i-share ang ating pong gawain na ito sa ilan po nating mga kakilala, kaibigan, lalo na po sa mga, sabi ko nga po, sa heart ko po, yung mga classmates ko, schoolmates ko, high school, elementary, and college, sana po sila ay maabot ng salita ng Panginoon. And of course, to as many people as the Lord would, kaya po, just give us ample time lang po. We'll just try to share ito pong ating pong gawain ngayong hapon. And also, mamaya-maya po, ibabatiin lang po natin ang mga nagse-celebrate po ng kaarawan. Ngayong araw na ito, and also, sa mga darating pong mga araw ay i-advance na rin po natin. At mga nakalipas na araw or kahapon po, ay atin din pong babatiin po sila. Nais ko lamang din pong batiin na ngayong hapon ang mga ilan sa mga kapatid natin, sina Brother JV sa lugar po ng Sumulong, si Preacher Andre Cantilleps ng Victory Fundamental Baptist Church. Magandang hapon po. Muntinlupa po ito po mga kapatid. And also, sina Brother Mark Orhino, Sister Nika Hernandez, Sister Angela Bugarin sa lugar po ng Sumulong. Ang atin pong Ma'am Lenny Bonifacio Tubera, magandang hapon po. Ganon din po kay Sister Nika Hernandez, magandang hapon. Kay Nanay LV Rivas, magandang hapon po sa inyo, Nanay LV. Ganon din po kay Pastor Cornelio Datur. Pastor Cornelio, belated happy church anniversary po sa inyo, and congratulations po. Magandang hapon din kay Brother Ruel Caras ng Living Water Baptist Church sa lugar po ng Paris. Magandang hapon, a very good day po sa inyo, Brother Ruel, and to all the brethren po dyan. Pakisabi po sa mga kapatiran also na kami ay nagpapasalamat sa inyong malaking puso. At of course, salamat kay Bishop De Vega, salamat kay Pastor Nelson Cadena, at salamat sa mga mananampalataya ng Living Water Baptist Church, Paris. Magandang hapon din kay Ma'am Dory Santos. Magandang hapon po. And ganun din kay Ma'am Adele Mabalot. Magandang hapon po. Sabi ko po, ito po siguro yung parang kumbaga sa ay appetizer po ito ng Feasting of the Divine Verses. Kaya nais po nating mauna po, at ayoko pong sumabay dun sa pinaka-time slot sapagkat alam ko po na marami po ang pinagpapala at alam ko pong biyaya po ng Panginoon yon. Ito rin po ay para din po una sa mga members ng MIBC, and to all of you who would love to be blessed. And tayo po ay sama-sama din pong mag-aral ng salita, matutong patuloy, makinig, lumago, tumibay, magpalakasan, at ganoon din po nawa ay gamitin tayo po ng Panginoon para po sa kanyang kaluwalhatian. Thank you so much po sa mga bumabati din ng magandang hapon. Maraming salamat at good afternoon din po sa inyong lahat. Kay Ma'am Karen Enriquez, kay Ma'am Colette, Ma'am Daisy, magandang hapon po sa inyo. At sa lahat po ng iba pang mga kapatid natin ngayong hapon ay binabati po natin sila.
Nice na. Okay, very good. Good afternoon din. Good afternoon sa atin pong mga kanina po ay nakaantabay na. Magandang hapon po sa inyo. Ma'am Sita Escobar, magandang hapon. Ma'am Esther Pangilinan Orhino, magandang hapon po sa inyo. At sa akin pong mother-in-law, kay Nanay Winnie Krame, magandang hapon po. Magandang hapon po, Nanay. Yung atin pong pagninilay-nilayan ngayong hapon, mga kapatid, ay para bagang sagot or pagbalanse po doon sa atin pong naging pagninilay-nilay kahapon regarding po sa pagpapatawad or yung forgiveness or pagbibigay po ng forgiveness, na kung saan nakita po natin ito po ay isang makadiyos na ikangay pagpapatotoo na tayo po ay talagang mga anak ng Diyos. At ganun din po, mga kapatid, kung meron pong ikangay nagkamali sa atin, tayo po ay nagpapatawad. Bago po tayo even maglingkod sa Panginoon, it's good na naisettle natin ang ating pong mga puso sa ating mga kapatiran. Bago tayo mag-offer, magandang isinesettle natin yung ating mga differences with our brethren para wag pong maging hadlang sa ating pong mga panalangin at paglilingkod. So ngayon naman, mga kapatid, ang pag-aaralan natin ngayong hapon is matuto din naman po tayong humingi ng tawad. So, marami po kasing nagtatanong, Pastor, paano ko po patatawarin kung hindi naman po humihingi ng tawad? Valid nga naman po yung kanilang sinasabi, napakahirap kayang magpatawad kung wala namang humihingi ng tawad. So, ngayong hapon, maganda din po, tingnan natin from the Word of God, saan po natin makikita na talagang tinuturuan din po tayo ng salita ng Diyos na kung tayo man po ay nagkamali, tayo humingi ng tawad. Tayo po ay mag-seek for forgiveness or mag-confess tayo ng ating pong pagkakamali. So, yan po ay ating pong titingnan ngayong hapon. Magandang hapon na rin po kina Ma'am Hasmin Ponce, Ma'am Nona Padrones, kay Sir Christian Atienza. Wow, ang bihira. Classmate. Okay, very good. Thank you, Sir Christian. Ganun din po kay Preacher Renato Orhino. Maraming salamat. Ganun din kina Ma'am Meryl Arandia na pinagpipray natin para sa kanyang work. Sa akin pong tiyahin na si Tita Bitug Liwanag. Magandang hapon. Kay Ma'am Jocelyn Aguilar Basalio, magandang hapon po sa inyo. Kay Ma'am Jen Meliones at Kuya Rudy Meliones, magandang hapon po sa inyo. Sa akin pong kapatid na si Drew K-Kep na malapit na pong mag-celebrate ng kanyang birthday. Good afternoon. Kina Brother Rex Pascual. By the way, kagabi, napakasarap po ng fellowship. Kasama po ang Pascual family, ang Pangilinan, ang Orhino, ang Gutierrez, Esquera, mga kapatid, ay napakasarap po ng fellowship po namin kagabi. Kaya salamat po. Good afternoon din, Sister Nika, Brother EJ Palye, magandang hapon sa iyo. Also sa iyong family, kay Sister IJ at kay EJ. Ma'am Helena Evilia, magandang hapon po sa inyo. Thank you so much, ma'am. Ang ating pong oras ay mga 5:24 na po. So, we still have 6 minutes. Tayo po ay magsisimula po ng eksaktong 5:30. We'll go to the Word at pagkatapos po ng salita ng Diyos na ating pagninilay-nilayan, pagbubulay-bulayan, we'll go to the Lord in prayer. I am truly blessed, mga kapatid, sa ministry na ito. In fact, sabi ko po doon sa ilang mga kapatirang naka-fellowship, because of the ministry of praying, mga kapatid, even the people that I do not know has become part of my life. Dahil patuloy po natin pong sinasama sila sa panalangin, it's just that they are already a family for us. Hindi na po sila iba sa atin. Hindi natin talaga personally kilala ang mga tao lahat, pero the mere fact na sila po ay lumalapit sa Panginoon, humingi ng panalangin, mga kapatid, they become part of who we are. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon for that. How we pray that prayer would really proliferate. Talagang ang prayer po ay talagang mag-spread out like wildfire sa maraming mga tahanan, mga kapatid.
sa puso ng maraming mga mananampalataya sapagkat kailangan po nating talagang sumuko sa Panginoon in prayer. At of course, patuloy tayo din naman pong patatagin ng Diyos sa kanyang salita. Okay. Praise the Lord. Grabe, oh. Praises na po. Si Sister Meryl daw po ay natanggap na sa kanyang work. Purihin ang Panginoon. Wow, praises na pala yan, Sister Meryl. Praises na ito, anak. Purihin ang Panginoon. Truly, God answers prayers. Praise the Lord. Congratulations. Napakabuti ng Panginoon. God bless your heart, anak. At magandang hapon din kina Ma'am Princess Ann. Kamusta po kayo? We are praying for the Igaw family. Kina Brother Rod sa inyong mga anak. Nawa ay kayo'y malakas at malusog at nasa maayos na kalagayan. We are also praying para po kay Twila Infante. Ano po? Sa Rubio family, sa Infante family. We are praying for all of you. Ano po? Pinapanalangin po namin kayo. Magandang hapon din po sa inyong lahat ngayong hapon. Wow! Praise God! Ano po? Requirements na. Amen, Sister Meryl. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Thank you. I'm truly blessed. I'm truly thankful. And we really have a God who guides us to pray and answers our prayer. Salamat. Good afternoon din po, Preacher Manny Nicolas, ang aming pong magiting na preacher. Ano po? Magandang hapon po sa inyo. Sa amin po ring frontliner, si Sister Sharine Gloriani. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon sa iyo, anak. Ingatan ka palagi ng Panginoon. Very faithful itong mga kapatid na ito. Brother Marlon J. Rupisan Pasqua. Brother Marlon, kamusta po kayo? Magandang hapon po sa inyo at sa church at sa ating pong pastor. Ano po? Kamusta po kayo dyan? Binabati po kayo at magandang hapon din sa inyong lahat. Napakasarap naman, oh. Ito pa lang po, yung mga pagbati nyo pa lang, yung mga praises na binibigay nyo po, napakalaking encouragement na po. Napakalaking encouragement na. Salamat at talagang ang ating Panginoon ay nakikinig sa ating panalangin. Good afternoon, Sister Victoria Malyari. Good afternoon din po kay Sister Lynn, Sister Lynn Monsale Avestrus. Magandang hapon sa inyo. Our time check now is around 5:27. So last 3 minutes mga kapatid, tayo po ay mag-uumpisa, tayo po ay papalaot ngayong hapon mga kapatid sa gawain po natin. Kaya maraming po salamat. So while having the 3 minutes prior to our start mga kapatid, allow me to greet some of our celebrators ngayong araw na ito. Ano po, binabati natin po ang mga nagse-celebrate. Nais ko lang man pong i-take yung opportunity na ito. Hindi ko po alam kung siya po'y nanunood, pero siya po'y dati ko pong kasamahan sa Departamento po ng Enerhiya. Si Sir Leonides Garcia, Sir Leo, kung tawagin po natin siya, or Sir Lag. Yan po ang kanya pong initials. So Sir Leo, happy birthday. Ganon din kay Raymart Madayag, happy birthday kapatid ngayong araw na ito. At binabati ko rin, isa ko pang classmate, si Nelson Eustaquio. Happy birthday sa kanya. At kanina po, nakatanggap ako po ng ilang mga posting pero I'm not so sure, pero I hope I am right. Happy birthday din kay Pastor Kent Jezalva. Kung accurate po yung hinahanap ko po yung kanya pong profiles kung talagang siya po ay April 30, but we also would like to greet the pastor ng Cebu. Ang Pastor Kent Jezalva diyan po sa Bible Baptist Cebu, sa Katipunan at maging sa Mandaue. So, thank you so much. Ayan po ay akin din pong uncle, Tito Pastor Kent Jezalva. Magandang hapon at happy birthday. Nais ko rin po mga kapatid also na i-take yung opportunity na ito na batiin po ng belated happy birthday sina Fe Obrey Maralit. Ito po'y dati nating student ng Blessed Hope, si Sister Majo Cruz ng dati po, ito po ay sa MIBC Muntalban. Yung pong akin pong dating schoolmate, nakasamahan ko pong officer po ng JPIA or Junior Philippine Institute of Accountants sa PUP, si Jessely Castro Morales. Belated happy birthday. And of course, sa amin pong minamahal at amin pong kapatid na si Ma'am Erlene Shapno. Belated happy birthday po kahapon. Belated happy birthday din kay Brother Leandro Santos Umanos nung 28.
Okay, nanonood po ang akin pong tiyahin mula pa po sa Austria kay Tita Tess Kekep, at ganun din po sa akin pong tita na si Tita Dayan. Magandang hapon. Opo, magandang hapon na rin po sa kanila. Actually, around after lunch. Or before lunch. Sila po ay 6 hours late po sa atin. So tamang-tama, mga nasa bandang mag-aalas 12 po doon. Magandang araw po sa inyo, and of course, sa akin din pong tiyahin sa lugar po ng Germany, Tita Linda, at sa akin mga loved ones po sa lugar po ng Amerika, at sa iba't ibang mga dako po ng mundo ay nagpapasalamat po at bumabati po ang inyo pong kamag-anak, ang Pastor Neil, si Neil Keke po ay bumabati po sa inyo ng isa pong blessed day sa lahat. So yan po ang mga nais po nating batiin. At tayo po ay mag-uumpisa na in a word of prayer, at napakasarap po nitong araw na ito sapagkat hindi pa tayo nag-uumpisa talaga pero may mga praises na po tayo. It is now 5:30, so let us now begin in a word of prayer as we come to the Lord. Father, we thank you for this wonderful afternoon. Salamat Lord God muli po sa opportunity. Salamat sa buhay. Salamat Panginoon sa kalakasan. Salamat sapagkat napakasarap manalangin. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat napakasarap ng iyong mga salita. Tunay, Panginoon, na it is to be desired, a milk, Panginoon, that make us to grow, Panginoong Diyos. Ito po ay gatas na walang daya na salita ng Diyos. Desire the sincere milk of the Word. Ito pong salita niyo, Panginoon, ay truly sweeter than honey and the honeycomb. Panginoon, maraming salamat sapagkat ang iyong salita ay tunay na kaibig-ibig, Panginoon. Katanggap-tanggap, tunay na pagpapala, dakilang Diyos, at salamat po sa hapon na ito that we have a ministry of the word and of prayer. Panginoon, sa pagkakataon po na ito, lumalapit po kami at dumudulog dakilang Diyos upang ilapit po muna ang aming mga puso, ang aking puso, Panginoon. Paging tapatin mo, dakilang Diyos, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakamali, sa anumang pagkukulang, dakilang Diyos, sa aking pong puso, sa mga bagay, Panginoon, hindi po naging kalugod-lugod, Lord, sa iyo na sa paglapit ko po, Panginoon, sa pagharap ko po, Lord, sa iyo, Panginoon Diyos, at maging sa pangangaral ng iyong salita, sa pananalangin, Panginoon, nawa po, dakilang Diyos, ay pakinggan ninyo, Panginoon, ang tinig ng inyo pong lingkod. Nawa, dakilang Diyos, ay kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng iyo pong sakdal na kalooban at ang iyo pong kahabagan. Patuloy, Panginoong Diyos, nagpapasalamat po sa buhay at kalakasan. Salamat po sa mga kapatid na kasama na po namin, Panginoon, na nanonood, nakikinig. Ikaw po, Lord, ang patuloy na magpala sa buhay namin, Panginoon Diyos, at pangunahan mo po kami. Dakilang Ama, maraming salamat po sa hapon na ito. We commit to you, Lord, this ministry of word and of prayer. Thank you for all of those who have celebrated another year of your blessing and faithfulness and favor, O God, in their lives. Patuloy pong bigyan ninyo kami ng buhay at ng kalakasan, at lalo na po, Panginoon, sa oras na ito, ikaw po ang aming maluwalhati, ikaw po ang siyang nais naming maitanghal at maitaas. Salamat po, Ama, muli po, pangunahan mo kami, O Diyos, maging ang inyong lingkod, as we have your word, and also as we come together in prayer, in Jesus' name. Amen and amen. So ngayong hapon, mga kapatid, as we have said, ay atin pong susundan yung atin pong naging blessing po kahapon, na kung saan ay pinag-aralan po natin kahapon na it is truly a blessing na matuto po tayong magpatawad. Yung learning how to forgive, sapagkat learning to forgive, mga minamahal, is a wonderful opportunity for us, at ito po ay dapat nating pong ipamuhay. We ought to live yung buhay na tayo po'y nagpapatawad sa mga nagkakamali po sa atin, at ganun din po minamahal natin. Talagang atin pong ina-appreciate yung opportunity tayo po ay makapagpatawad, mga kapatid, kung sakali man magkaroon po ng pagkakamali sa atin ang ibang mga tao. Pero sabi ko nga po kanina, Pastor, paano po ito kung halimbawa nais mong magpatawad pero ayaw namang humingi ng tawad? That is a very good question. Sapagkat napakahirap nga naman po, mga kapatid, na para bagang meron po tayong meron tayong effect pero wala kang cause. Kinakailangan ay meron ding cause para meron pong effect, para nang sa ganon, mga kapatid, we can really tinatawag natin reconcile yung both sides. So ngayong hapon, mga kapatid, ay tignan po natin mula sa salita ng Panginoon.
Now, definitely, tayo po ay nagkakamali. We commit mistakes, we offend people, we hurt other feelings, mga kapatid. And sometimes, whether or not tayo po ay aware dito o hindi, nagkakamali po tayo sapagkat nasasaktan po natin sila, whether we intend it or we do not. So ngayong hapon po na ito ay atin pong nilay-nilayan po sa salita ng Panginoon at nawa po ay matutunan po natin na kung tayo man po ay magkamali, dumating po tayo sa opportunity, dumating po tayo doon sa kalunduan or doon po sa resolution na tayo po ay lumapit at magpakumbaba. By the way, ang paghingi po ng tawad ay isa rin po mga kapatid, sign and a good manifestation of humility. Ang sabi po dito po sa James chapter number 5, ito po ang sabi po ng Bible. If you have your Bibles with you this afternoon, ito po ay matatagpuan natin sa James chapter 5 and verse number 16. Sabi po ni Santiago, ang sabi po niya dito ay, confess your faults one to another, okay? And pray one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Yun pong confess your faults dito mga kapatid, hindi po ibig sabihin na sinasabi mo lang yung kasalanan mo sa isang tao mga kapatid, upang maipanalangin ka. In fact, ang ibig pong sabihin nito is i-confess mo yung pagkakamali mo sa isang taong nagawan mo ng pagkakamali. Ito mga minamahal can be translated into confessing our sins, no? Yung pagpapahayag natin na pwede po ito ay naging bunsod mga kapatid na tayo po ay nagkamali against an individual upang tayo po ay humingi ng tawad sa kanya. Lumapit po tayo sa kanya, kausapin po natin siya. Napakaganda pong attitude po niyan na kapag tayo po ay nagkamali, humihingi tayo ng sorry. Sa mga teachers, kung kayo po ay mga teacher, di ba nakikita natin na napakagandang attitude at character ng isang estudyante na kapag siya nagkamali, inaamin po niya. Ganon din po tayo. Sa bawat isang mananampalataya, mga kapatid, it is truly a humbling act na tayo po aminin natin, na tayo po ay nagkamali. Yun po yung true humility, na inamin natin, nagkamali tayo, inamin natin na nagawan natin marahil mga kapatid, nasaktan po natin, aminin po natin, it is hindi po kawalan sa atin ang humingi ng tawad. Mga minamahalin pa, ang sabi ng Bible, we confess our sins, confess our faults one to another. Kung meron tayong nagawang fault, kung meron tayong nasaktan mga kapatid, kung meron tayong napagsabihan at nasaktan natin siya through our words, through our actions, or through whatever it is mga kapatid, na tayo po ay nakasakit po sa Kanya, or we have caused a hurt, or damage, maganda pong tayo po ay humingi ng tawad. Or probably po ito po ay kasalanan mga kapatid na kung saan ay kinakailangan po nating ipahayag publicly. Kapag tayo po ay nagkamali. Pwede din po natin talagang sabihin, I'm so sorry to all of you. Napakasarap din po niyan. Even sa part po ng leadership, isa po sa mga napakatinding struggle po ng mga leaders is yung humingi ng tawad kapag nagkamali. But I would say, isa pong kahanga-hanga na isa pong characteristic sa isang leader mga kapatid, ang aminin na kapag siya po'y nagkamali. And you know what? Ito yung bagay na nagkaiba po si David at saka si King Saul. King Saul had a pride in his heart, while David, mga kapatid, he humbled himself. In fact, Psalm chapter 51, nung siya po'y nakagawa ng isang matinding kasalanan sa harapan ng Diyos, Psalm 51 was written upang siya po, mga kapatid, ay lumapit sa Panginoon at humingi ng tawad. Aminin niya sa Diyos that he had offended God, that he had disobeyed His will, that he had committed iniquity and trespass. Mga kapatid, ito po yung mga bagay na sinasabi po nitong talata, that we confess our faults one to another. Or, kinakailangan din, maaaring mag-confess tayo sa isang taong makakatulong po sa atin para tulungan tayo sa ating problema. May times po na gano'n. We confess, mga kapatid, na yung taong yon, we need a special assistance para tayo po ay i-guide, para tayo po ay ma-correct, para tayo po, mga kapatid, ay ma-revive. So, confessing our faults one to another is written in the Word of God. Ganito din mga kapatid ang makikita po natin. In fact, sinabi po doon sa Matthew chapter number 18, sa verses 15 to 18, ang sabi ng Bible, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. Maganda po ito nandito po yung kapayapaan po ito, hindi po ito yung confrontational, hindi po yan kundi sabihin mo sa kanya kung ano yung naging pagkakamali, maipaliwanag mo kung saan nagkamali.
Sapagkat sinasabi nga natin mga kapatid, marahil may mga times na sa isang tao, meron ka, nasaktan mo siya pero without you knowing. Ang ganda po na masasabi natin din, maipapaliwanag po natin upang kung wala naman po talagang intention na tayo po ay gawa ng pagkakamali, ay aminin po niya at mag-apologize din po. Alam po ninyo mga kapatid, nawa po makita natin talaga ang relationship nag-grow kapag parehas humble ang lahat ng mga parties. Parehas pong nagpapakumbaba sa isa't isa. Makikita po natin hindi po tayo magpapataasan. Tayo po ay patuloy na magsasubmit sa isa't isa in the love of the Lord, in the wonderful knowledge and wisdom of His Word, and in the wonderful leadership and leading of the Holy Spirit. Yan po ang mga anak ng Diyos. Ano po? Di ba? They which are led by the Spirit, they are truly the sons of God. No? Na tayo po ay ginagabayan, pinangungunahan ng Espiritu, mga minamahal. At ang sabi dito, if he hear thee, kung siya po yung makinig, thou hast gained thy brother. Amen. Yun po ang maganda. Kung napakinggan ka niya, kung nakita niya ang punto mo, kung naipaliwanag mo ito, at ito'y naging malinaw sa kanya, at nakita niyang siya'y nagkaroong pagkukulang, then you have won your brother. He would humble himself. He would say, I'm sorry. He would really apologize, mga kapatid. And probably a learning from that can be taken, so that next time, maiiwasan na po natin yung ganong klase po ng mga problems. Again, mga kapatid, napakaganda po ng salita ng Panginoon sapagkat ngayon po, titingnan natin, papaano nga naman natin babalansehin. Napakahirap nga namang patawarin ng isang taong hindi naman humihingi ng tawad, pero willing ka namang magpatawad. Ngayon, siguro po, kung tayo po yung naka-offend, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos that we ought to confess our fault, to confess our sin. Aminin po natin. In fact, yun po yung idea when 1 John 1:9 was written also, na ang sabi, if we confess our sins, kung tayo po'y nagkamali sa Panginoon, we confess it to God, who is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. There should be an act of humility. There should be humbling, mga kapatid, in that person's heart and in that person's spirit, para lumapit tayo sa Panginoon. If we could ask the Lord forgiveness sa Panginoon sa ating mga nagawa, and we are truly honest with it, why cannot we do it to our brethren na nasaktan din po natin o marahil nagawa na po natin ng pagkakamali? Napakaganda pong maging consistent po tayo sa sinasabi ng salita ng Panginoon. And here James tells us that we confess our sins, mga kapatid, and let us pray one for another. Ngayong hapon na ito, mga kapatid, when we talk about asking for forgiveness, napakaganda po sapagkat ito po yung matter of the heart. Pastor, paano pong hihingi ng tawad ang isang tao? Number one, hihingi po ang tawad ng isang tao because it requires a rectified heart. Kinakailangan ito yung somebody, ito yung person, ito yung puso na siya po ay naitama. Ito po yung puso, bukod sa tinamaan, ito po yung pusong naitama. Ito po yung puso na nakita niya yung kanyang pagkakamali. Because a lot of people, mga kapatid, hindi nila po nakikita yung kanilang pagkakamali. Diba? And most of the time, they could see the mote in their brother's eye, pero yung kanilang mote sa mata nila, yung muta nila sa kanilang mata, yung dumi sa kanilang mata, hindi nila nakikita. Pero nakikita nila ang dumi sa lahat ng tao. Nakikita nila ang dumi sa mata ng ibang tao, but they could not really look at their own faults. Maganda po yung makita natin yung atin pong pagkakamali. And a rectified heart is something, mga kapatid, na talaga magdadala sa atin sa point na ito ng changing of mind. And that is the second point. Yung pong taong humihingi po ng tawad requires a repentant heart. Kinakailangan po magkaroon po ng pagbabago ng isip. Dati, kung tayo po'y nagkakamali, okay lang. Ngayon, mga kapatid, pagka nagkakamali tayo, hindi tayo makatulog. We need to settle it because we know it is wrong. We know we have wronged somebody, especially if we have wronged our Lord God. Hindi tayo mapapalagay. We really have to settle it before the Lord. So, kinakailangan na itamang puso. Pag naitama mo yung puso na yun, mga kapatid, makikita ninyang nagkamali ako. Now, I have to get it right. Now, I have to be repentant and a change of mind should come. Lalapit siya sa kanyang kapatid, hihingi siya ng tawad, he will confess his fault to a brother, and so the brother now comes to pray for him and forgives him. Ang ganda. Napakaganda po na iaayos ang mga relationships
na itatama ang mga damdamin, na isusurrender po ang mga pride. At tayo po mga kapatid, we come to the Lord and we come to before our brethren with all complete humility. Nandito po nakita natin. And then also, pagka tayo po ay nagkaroon ng change of heart, nagkaroon po tayo ng repentant heart, because it is required sa isang taong humihingi po ng kapatawaran na dapat meron po siyang repentant heart, it will also result into a revived heart. Re-resulta po ito mga kapatid. Ang maganda nito, ang pagkatapos ito, makikita mo yung puso, napalakas po siya. Mas malakas nga siya kumpara dati. Mas matibay siya kumpara noon mga kapatid. At there is sometimes a time mga kapatid na tayo po gagamitin na ng Diyos para magpalakas sa iba. Mga kapatid, that is a revived heart and that is what we are praying for to God. So remember first, you need to be rectified. And the Word of God is something mga kapatid. Ang maganda nga po sa salita ng Diyos, ang sabi ng Bible, for the Word of God is sharper than any two-edged sword and piercing even to the dividing the soul and spirit and of the joints and of the marrows and is a discerner of the intents and of the thoughts of the heart. Ang salita ng Diyos, kaya niyang tumusok, kaya niyang mag-penetrate mga kapatid kahit sa pinakamatigas na puso. Ang salita po ng Diyos ang siyang tunay na makapagpapalambot sa kahit na sinong makasalanan. Ang salita ng Diyos, pag ipinangaral mo at ang banal na espiritu'y nangusap sa espiritong yan, mga kapatid, siya po'y dadalhin po sa kapakumbabaan sa harapan ng Diyos. Siya po'y magsisisi at makikita niya na ang ginawa ni Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para maramdaman niya, makamtan niya, at kanya talagang mapanghawakan ang pag-ibig ng Diyos at ang buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos sa kanya. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Napakaganda po, rectified heart. Itinama po ng salita ng Panginoon. Sabi po sa Psalm chapter 119, wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto unto the word of God. Mga kapatid, maganda po talaga ang salita po ng Panginoon. Thy word have I hid in my heart that I may not sin against thee. Mga kapatid, napakaganda ng salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay true, righteous altogether. The judgments of the Lord, mga kapatid, tunay ng mga minamahal na napakasarap ang hawakan. It doesn't change. Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall remain the same. Napakaganda po na kapag natuto po tayong humingi po ng tawad. Then, maililing po natin. Doon naman sa kabilang part, hindi po magiging mahirap sa Kanya na yung kanyang na-realize also na dapat ako'y magpatawad when somebody is asking for forgiveness, patawarin. Remember when Peter asked Jesus, how many times should I forgive my brother who had offended me? Is it 7 times, Lord? Sabi ng Panginoong Jesus, no, I did not tell you 7 times, but I tell you 70 times 7. Mga kapatid, yung pagpapatawad natin ay nandoon. And then, syempre kapag ang puso natin revive, it will reach a point of a rejoicing heart. Ang isang tao pong natuto pong humingi ng tawad, alam po ninyo, napakasarap din po ng damdamin pong nagpatawad ka. Pero napakasarap ng puso ng taong pinatawad siya. Kaya po nung tayo po pinatawad ng Panginoon Jesucristo, napakasarap mga kapatid. Sapagkat wala tayong magagawa, ni isa mang nakasalanang ginawa natin, wala akong magagawa para ito ay mapatawad. Salamat si Kristo, hindi lang isang kasalanan kung pinatawad niya, kundi lahat ng kasalanan ay pinatawad at binayaran na ng aking Panginoon tagapagligtas. Why don't you also believe on Him? Why don't you also accept Jesus Christ at yung kanyang atoning blood, yung kanyang dugo na ibinuhos, yung buhay niyang ibinigay, yung sinakripisyo niya, sapat yun para iligtas ka, patawarin ka sa iyong mga kasalanan ngayong hapon. Kilalanin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Naalala ko po tuloy, dun sa time po ng Old Testament, if I may just go back a couple of, not only years, but a lot of centuries or decades. Sa panahon po, doon po sa time na ito pong si Isaac ay nagkaroon po ng anak. 'Di ba? Kambal po, twins po ito. Ang anak po ni Isaac kay Rebecca at yan po ay si Jacob, si Esau. Alright? Kambal po sila, but Esau was the firstborn.
At dumating po in Genesis chapter number 27, for the sake of time, anuhin ko na lang po para mabilis po tayo mga kapatid. In Genesis chapter number 27, doon po blines ni Isaac ang kanyang anak na si Jacob, because Isaac during that time was already old. He could barely see. Kaya pinakiramdaman na lang niya yung kanyang anak, 'di ba? Nagluto po ng venison, nagluto po siya ng meal na kung saan ay hiniling ng kanyang ama. At ito pong mother, si Rebecca mga kapatid, tinulungan niya si Jacob habang wala pa si Esau. Pero si Esau talaga ang nasa isip ni Isaac. Nung nakita yon mga kapatid, so blines ni Jacob si Isaac, blines ni Isaac si Jacob, knowing that it was Esau, mga kapatid. Kaya pagdating ni Esau, wala na yung blessing na ibigay na sa kanyang kapatid. Dahil doon, mga kapatid, alam niyo po, nagalit si Esau sa kanyang kapatid na si Jacob. Bakit? Kinuha yung blessing niya. Kaya ang story doon, mga kapatid, nung nalaman ni Rebecca na kanyang mother po nila, nalaman po, nagalit itong si Esau at gusto niya talagang gawa ng hindi maganda itong si Jacob. Sabi ni Rebecca kay Jacob, kinakailangan mo nang umalis because for surely gagawin ka ng hindi maganda ng kapatid. Probably kayo papatayin. And so they have to depart and they have to part ways, mga kapatid, for a long, long time. Alam niyo mga kapatid, yung bitterness na yon, yung galit na yon, syempre, ano mararamdaman ninyo? Kung kayo po si Esau, may galit kayo sa puso. Nangyari yon. Tinakasan ni Jacob, hindi niya na nakita. So he was not able to do what he wanted to do during that time. And Jacob naman, kaya siya umalis kasi alam din niya na nagkaroon siya ng, di ba, kumbaga sa mga kapatid, nag-supplant siya Pero alam niyo mga kapatid, if you turn to Genesis chapter number 32, ay nangyari na po ang isa pong malaking pagbabago na po. Of course, God blessed mga kapatid, ito pong si Jacob, bless po siya ng Panginoon at binigyan po siya ng marami na pong mga anak during that time. At nung panahon na iyon mga kapatid, ay there was a time na magkikita silang ulit na magkapatid. Alright? Gusto ko lang pong sabihin sa inyo, in chapter number 32 of the book of Genesis, mga kapatid, ito po yung time na si Esau, nung nagpadala po si Jacob po sa kanyang servant para malaman kung ano ang ginagawa po ni Esau, mga kapatid. And Jacob sent messengers before him to Esau, his brother, and to the land of Seir in the country of Edom. Mga kapatid, dito po ay mga kapatid, kinumanda niya yung kanya pong servant, sabihin mo nga kay Esau, tingnan mo nga kung ano ang, parang kumbaga sa pakiramdaman mo nga kung ano ang nararamdaman pa rin ni Esau. Mga kapatid, at sinabi nga nung servant, na itong si Esau, mga kapatid, ay nag-gather ng mga men niya, mga kapatid. Meron nga pong mga kalalakihang ginather ito pong si Esau upang iharap kay Jacob. Kaya ang naramdaman naman ni Jacob, natakot siya. Sabi niya, naku, may galit pa din. Naku, nandoon pa rin yung kasalanang nagawa ko sa kanya noon. Di ba minsan ganyan po ang nararamdaman po natin kapag either tayo pong nakagawa ng pagkakamali, halimbawa tinakasan po natin, and then suddenly magkikita kayo ulit, nag-flashback ulit lahat ng ginawa, lahat ng nangyari. Marahil sa puso ni Esau, sa puso naman nung nagawa ng pagkakamali, ganun din mga kapatid, ako magkikita kami, ganyan. So, pero tingnan niyo po ang nangyaring ito. Alam po ninyo, nung mangyari nga po ito, sabi ni Jacob, okay, ganito ang gagawin natin, aayusin natin yung ating entourage, lahat ng aking mga anak sa mga handmaidens, kay Zilpa at kay Bilha, ay mas nasa unahan kayo. Pagkatapos ninyo, si Leah at yung mga anak ko kay Leah. At pagkatapos sa dulo, sa pinakalikuran, si Rachel at si Joseph, at saka si Benjamin. Mga kapatid, ito ngayon yung mga nangyayari po na yon na kung saan sinasabi ni Jacob, para kung meron mang mangyari sa akin, lalapit ako kay Esau, kung ako'y halimbawa bigawan ng hindi maganda, makakatakbo na kayo, lumayo na kayo. Kasi Jacob was actually expecting that Esau was still bitter sa kanya. Pero tingnan niyo po ang sabi po ng Bible, mga kapatid. Dito po sa chapter 33,
in verse number 1, and Jacob lifted up his eyes and looked, behold, Esau came with him 400 men. May kasama po mga 400 kalalakihan itong si Esau. And so he divided the children unto Leah, unto Rachel, and unto the 2 handmaids. And he put, yun nga po yung sinabi ko po sa inyo, the handmaids and their children foremost, nasa pinakaunahan, and then Leah and her children, and Rachel and Joseph in the hindermost, mga kapatid. Okay? Joseph, at yung kanyang kapatid. And he passed over before them and bowed himself to the ground 7 times until he came near to his brother. Mga kapatid, sa point na ito, nagbow down ng 7 times itong si Jacob kay Esau na kanyang kapatid. Bowing down, mga kapatid, lalo na po sa panahon na iyon, and to do it 7 times, mga kapatid, was really an act of obeisance, or ito yung mataas na regard o paggalang. Ginagawa po yan sa mga may matataas po na mga positions, mga kapatid. At dito po ay talagang nag-anticipate ito pong si Jacob na hopefully mapahupa yung galit ni Esau. So all the while, mga kapatid, ito pong si Jacob, ang inaasahan niya, galit pa rin si Esau. Pero tignan po natin kung anong nangyari. In verse number 4, sa verse number 4 po ng Genesis chapter 33, and Esau ran to meet him and embraced him and fell on his neck and kissed him and they wept. Alam po ninyo, mga kapatid, ito po yung napakasarap na puso. Na sa haba-haba man ng panahon, mga minamahal, there are times probably that there was never a closure sa anumang naging problema, but I want you to understand, God is there all the while to fix our hearts, to arrange us, mga kapatid. Bakit? Nare-rectify yung puso eh. Bakit? Nagkakaroon po ng repentance. Bakit, mga kapatid? Sapagkat nare-revive na yung puso. During that time, pinagpala ng Diyos si Jacob at pinagpala din ng Diyos si Esau. At mga kapatid, mapapansin po ninyo na in fact dito po naghanda pa po ng gift itong si Jacob para ibigay niya kay Esau. Ang sabi ni Esau sa kanya, ano to? Ano tong mga binibigay mo? Ano tong mga nasalubong ka pa ng mga, 'di ba, may mga animals pa dito? Sabi niya, binigay ko sa iyo yan, binibigay ko sa iyo yan, ino-offer ko if ever makasumpong ako ng biyaya sa paningin mo. Meaning to say, kahabagan mo ko. Sabi ni Esau, no, enough na. Okay? I am happy with what I have. I-keep mo na yan sa iyong sarili because the Lord God had also blessed me. Sabi ni Jacob, lalo mga kapatid, yung puso ni Jacob, lalong natunaw sa kanyang sarili. At ang sabi niya, kaya nga, lalo na lang, tanggapin mo na lang ang mga bagay na ito. As if this had been a wonderful blessing sa akin ng Panginoon, na nakasumpong ako ng kahabagan sa paningin mo. Alam niyo, mga kapatid, sa panahon natin, kung minsan yan sabi natin, yung bang, Pastor, paano ko patawad? Di naman nagpapatawad, magpalaya ka na. Alam niyo po si Esau, hindi pa sila nagkikita ni Jacob, nawala na, sapagkat naisuko na marahil ni Esau, yung damdamin na yun sa Panginoon. And God blessed him. Ganun naman din si Jacob. Jacob realized yung kanyang pagkakamali. Bagamat matagal na yun, hindi niya kinakalimutan. And when they would meet again, sabi niya, I would have to make amends. Kinakailangan iayos ko. Mga kapatid, sa anumang kaparaanan, whether we are asking for forgiveness or whether we are asked to forgive, napakaganda pong atin pong i-reconcile ang dalawang ito. This is the Word of God. It is the will of God. It is wisdom from God's Word. Mga kapatid, at ito rin ang way ng Diyos. Kapag tayo po'y nagpapakumbaba sa Kanya, God actually forgives us. Pag tayo po'y lumalapit sa Panginoon, He will in no wise cast us out and cast us away. Mga kapatid, tayo po'y magpakumbaba sa Panginoon. Humility is part upang tayo po'y humingi ng kapatawaran. Huwag mong pataasin ang puso mo. Huwag mong huwag mong alagaan ang pride na yan. Kinakailangan tayo'y matutong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ano ang bunga na dinadala po kung tayo po ay matuto pong humingi ng kapatawaran? Number 1, it reaffirms relationship. Nakita niyo po, dahil nagkaroon na po ng reconciliation, na-reaffirm yung relationship ng magkapatid, si Jacob at si Esau. They wept. I could just imagine, mga kapatid, that wonderful instance. It was truly a blessing. It was really a sight to look at.
Ganun din po kapag nakikita natin na meron po nagkakasundo sa loob po ng church, pag meron pong nagkakasundo yung mga magkapatid sa family, sa angkan, ang sarap. Yan po ang tunay na nakakaluwalhati po at nalulugod po ang Panginoon. Hindi lang po nare-reaffirm yung relationship, but it restores fellowship. Nare-restore, napapanumbalik po yung dating fellowship. Pagkatapos nga po nito, niyaya na po ni Esau si Jacob, talaga, sumama ka na sa akin. Yan, yung mga, sabi niya, sino ba itong mga to? Mga pamangkin ko na pala ito, mga kapatid. So, nandoon na yung pamilya niya. Sabi, magkasama ka na. Sabi ni Jacob, if you would, bata pa yung mga anak ko baka peradventure, meron tayong ma-encounter dyan sa wilderness o sa ating dadaanan, baka it would do them harm. So, if you would please, tutuloy kami sa Succoth, you would go to Seir. So mga kapatid, they parted their ways, pero napakaganda na po. The fellowship was restored. Sabi niya, magkita na lang tayo sa Seir. Wow. Ang sarap. Ang sarap na sa susunod nating pagkikita, ang sarap na susunod na pagkikita ninyo ng kapatiran ay nandoon na po. Nag-uunahan pa kayo para i-treat ang isa't isa. Nag-uunahan pa kayo para lang mabigyan ng favor ang isa't isa. That is the kind of relationship that we would always have. And I do believe that is what you're praying for. That is what I desire for. Napakasarap po kaya na maganda ang relationship. Napakasarap po kaya kapag nare-restore ang fellowship. And di lang yan mga kapatid, it results into growth. Nagre-resulta po ito ng paglago. Ang isang Kristiyanong lumalago mga kapatid ay isang Kristiyanong marunong humingi ng tawad at marunong magpatawad. Kaya I hope and pray mga kapatid that this afternoon, God has blessed our hearts in our simple devotion. Sana po, mai-apply natin sa ating mga puso. Perhaps, baka tayo po yung kinakailangan humingi ng tawad. Or, baka tayo naman po ang kinakailangan magpatawad. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, we thank you for your word this afternoon. Salamat po. I pray, O God, that you will bless the hearts of everyone. Panginoon, help us to really apply your word, that we confess our faults one to another, that if a brother be overtaken in a fault, kami o ako or ang iba na marahil ay spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering ourselves lest kami naman, Panginoon, ang magkamali, lest we be tempted. Panginoon, dalangin ko po na lalo niyo pong tulungan ng inyong mga anak. I pray, O God, na ang mga magkakapatid, ang pray, O Lord, ng mga kapwa Kristiyano, I pray, O God, na kami po ay matuto pong humingi ng tawad. Matuto rin kami, Panginoong, magpatawad. And Lord, how I pray that you bless the hearts of all the people. I-restore niyo po, Lord. I-reaffirm niyo po ang maraming relationships. I-restore niyo, Lord, ang maraming fellowships. And Lord, I pray that you will bring growth in the spiritual lives of the people, Panginoon, who is listening to this devotion and listening to your word, especially, Lord, to the leading of the Holy Spirit. Salamat, loving God. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. All this we pray in Jesus' name. Amen and amen. So may the Lord continue to bless us, mga kapatid. And I would love to jump right away sa ating pong prayer time. It is a wonderful opportunity for us to thank and praise our God. Of course, there are a lot of prayers that we would like to bring before the Lord ngayong hapon na ito. Ang dami po nating praises also, pasasalamat. Meron din po tayong mga kahilingan sa Panginoon in prayer na nais po nating itulog sa Panginoon. If by any means, meron po kayong mga prayer request, i-key in nyo lang po dyan. Makakarating po sa atin. We will mention it by the grace of God. May hahabol po natin sa ating pong panalangin. Mabibigkas po natin sa Panginoon. At yung ating pong mga pasasalamat sa Diyos, puri sa Panginoon. If our prayers have been already answered, please let us know so that we could give all God the glory, honor, and the praise and thanksgiving. Sa oras po nito mga kapatid, tayo po'y dadako sa Diyos sa panalangin. Tayo po'y lalapit upang tayo po'y tumulog sa Panginoon, humingi ng kanyang favor, at tayo po ay kanyang pong pagpalain. Samahan niyo po ako as we now spend the time remaining of prayer. Dakila naming Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, Diyos na siyang tumutugon ng panalangin. Panginoon, Ikaw po na nagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan.
Ikaw po nag-aayos ng puso, Panginoon. Lord, sa hapon po na ito, sinusuko po namin ang aming mga puso, ang aming po mga buhay po sa iyo. Salamat, loving God, sa opportunity ikaw po ay amin pong malapitan. Thank you, Lord, for giving us an opportunity to come boldly unto the throne of your grace. And Lord, that we may obtain grace and find mercy. Lalo na po, Panginoon, sa panahon na ito, na panahon na kung saan dakilang Diyos, we need to really also help others, Panginoon, and to pray for them. Tulungan niyo kami, Panginoon. Lord, sa hapon po na ito, pinapaabot po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. We thank you, Lord, sa mga taong inyo pong patuloy na pinagagaling sa kanilang mga karamdaman. Salamat, Lord, sa recovery at healing na pinagkakalob niyo po sa kanila. We continue, Lord, to thank you po para sa Butay family. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat din po sa Bermas family, Panginoon, kay Doktor at sa kanyang may bahay. Salamat po, dakilang Diyos, sa patuloy niyo pong naging pagpapagaling at pagpapalakas sa aming Preacher Mitch, Biyernes. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat also nagpupuri kami sa iyo sa patuloy na pagpapalakas mo kay Eloy sa Coliera, Panginoon. Ganon din po, dakilang Diyos, sa patuloy na nagiging improvement, Lord God, at sa patuloy na paghawak mo kay Pastor Ray Cadapan. Panginoon, nagpapasalamat din po kami at nagpupuri po sa iyo sa mga resulta po ng mga swab tests, O God, na naging negative, Panginoon, free from the virus, O God, ng mga tao, Panginoon Diyos, na nagkaroon po ng laboratory test or swab test. Salamat din po, Panginoon, at papuri po sa iyo sa provision niyo, Panginoon, para po sa Lumangyaw family, para po sa pagpapagawa ng kanilang tahanan at maging sa bagong magagamit ng kanilang pamilya, Panginoon, para po sa ministeryo na sasakyan. Purihin ka, O Diyos, also sa mga taong ginagamit mo, Panginoon, at patuloy mo ring pinagpapala at maging daluyan ng blessing. Panginoon, maraming salamat din po sa patuloy mong pagtataguyod sa mga mananampalataya, sa mga gawain, Panginoon, sa mga churches. Salamat, dakilang Diyos, sa mga ministries na sa kabila, Panginoon, that we can but meet on a limited basis, O God, pero hindi po spiritually. Pwede, Panginoon, meron kaming physical na distancing. Pwedeng meron kami, Panginoon, physical limitation. But our spiritual lives, O God, salamat, Panginoon, because we be more closer to you, Lord, than ever. Panginoon, maraming pong salamat sa patuloy mong pagpapala, maging sa tugon mo, Lord, sa heart's desire ni Sister Mary Larandia, Panginoon, to give her yung pong trabaho, Panginoon, na kanya pong inaplayan, dakilang Diyos. Marami pong salamat that you have answered her heart's desire. I pray, O God, that you bless her with wisdom. Gamitin mo siya, Panginoon, at pagpalain. Salamat din po, Lord, maging sa aming pong preacher, June Esbieto, Panginoon, upang meron siyang magamit, Lord, in the ministry na sasakyan o motor, Panginoon Diyos. Salamat po sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga pagpapala mo, Panginoong Diyos, na pinagkakalob sa iyong mga anak. And Lord, how I pray that we can still see a lot more, O God, prayers being answered, a lot more requests and petitions, Panginoon, being heard. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ngayong hapon din po na ito, dakilang Diyos, patuloy din po kami, Panginoong, lumalapit po sa iyo upang nagpasalamat din po sa patuloy na paggaling at paglakas ng Tita Mary Gonzales, Panginoon. And Lord, how we pray na siya po ay makalabas na po, Panginoon, sa hospital at siya po ay tunay na makapagpagaling, Panginoon, sa bahay. Salamat din po, Panginoon. Ganoon din po sa naging operation para po sa aking classmate na si Christina Apostol, Panginoon, Lord. Dalangin ko po ang patuloy na recovery, Panginoon, na igawad mo po sa kanya ang complete recovery, Panginoon. Lord, nagpapasalamat din po kami, Panginoon Diyos, sa patuloy mong ginagawa sa mga ministry, sa pagtuturo ng mga bata. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat almost patapos na po ang school year na ito, ang aming pong Blessed Hope Christian Academy at ang mga schools, O God. Thank you po, Panginoon. Sa kabila po na naging hindi po madali ang online na pag-aaral at pagtuturo, subalit nandoon po ang inyong provision. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon Diyos, sa patuloy mong pagpapala sa mga kamanggagawa, sa mga mangangaral, sa mga guro, Panginoon, sa mga misyonero, dakilang Diyos.
Ganon din po sa bawat pamilya, Panginoon, na naglilingkod at nagtatapat po sa iyo. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga businesses na patuloy mong pinagpapala, sa mga trabaho, Panginoon, na patuloy mong ibinibigay at pinagkakatiwala sa iyong mga anak. Marami pong salamat sa pag-iingat, sa pagparitot paroon ng mga kapatiran sa kanilang pagpasok sa work, sa kanilang pag-uwi, Panginoon, sa mga kapatirang nagbi-business, O God, patuloy na iniingatan mo, Lord, ang anumang mga bagay na kanilang ginagawa every day, Lord, day in and day out. Thank you so much. Panginoon, sa hapon po na ito, ganun din ay nagpapasalamat, bagamat hinihilingan din po namin, Panginoon, ang inyong comfort at ang inyong pagyakap sa mga families po ng Corios. Salamat, Lord, dahil magaling na po ang Ate Ninette, ang kanyang mga anak. But continue, Lord, to comfort them. Ganun din, Panginoon, ang Angeles family. Dalahin ko po na si Ma'am Merali, ang kanyang may bahay, Lord, at ganun din ang mga anak, Lord, nawa po sila'y magpalakas po sa iyo. Salamat din po sa kapatid na si Ma'am Trini Angeles, Panginoon, na patuloy na, alam ko po, dakilang Diyos, meron pong kalungkutan. Subalit dalahin ko, Panginoon Diyos, na patuloy kayo ang gumawa po sa kanyang puso, Panginoon, at pagpalain niyo po siya. Lord, dalahin ko rin po ang Ozawa family, ganun din po ang Gamayo at Mejia family, Lord. Inilalapit ko po sa iyo ang anak at baby po ni Sister Leslie, Panginoon. Ingatan mo po ito. Nawa po ay maging malusog at malakas ang bata, Panginoon. Ganun din, dakilang Diyos, inilalapit ko po sa iyo, Panginoon, ngayong hapon, ang Bernardino family, Panginoon. Patuloy niyo po, Lord, na pagpalain. Ganun din po, Lord, at ang Butay family, patuloy na comfort kina Ma'am Grace sa kanilang mga anak. Kalakasan at biyaya niyo naman, Panginoon, also sa kanila. Ang Hara family, Lord, ang naiwang family po ni Ma'am Rosie, ang Bishop Hara, Panginoon, at ang kanilang mga anak at ang church. I-bless mo po sila, O God. Ang Quesada family, ganun din, Panginoon, at ganun din po ang Widwidan family, Panginoon, at ang church, Lord, sa lugar po ng Baguio, Lord. Ang family po ni Pastor Bobby Widwidan, O God, please, Lord, guide mo po sila, i-bless mo po sila, Panginoon, i-comfort mo po at i-strengthen. Ganun din po ang Manalastas family, O God, sa pagpanaw po ng wife ng pastor, Panginoon, and I pray, dear God, Lord, na palakasin mo po ang kanilang family, at ganoon din po ang church. Healing, Panginoon, mula po sa kanilang naging karamdaman. Inilalapit ko rin po, Panginoon, ang Brasileño family po, ang Bible Baptist Church, Butuan City, Panginoon, sa father po ni Pastor Johnny, O God, Lord, dalangin ko po na patuloy na i-comfort mo po si na Pastor Johnny at ang kanyang buong family, ang church, Panginoon. Salamat po sa buhay ng Pastor Jovito Brasileño, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, sa hapon po na ito, ang patuloy ng mga may karamdaman, Lord, na inilalapit po namin sa iyo. Ganon din, Panginoon, ang akin pong classmate na si Christian Atienza, Lord, ang kalakasan ng kanyang buong family, Lord, na ilapit mo. Patuloy, Lord, nilalapit ko po, Panginoon, palakasin mo po sila at bigyan po ng biyaya, O God, ang protection niyo po, Panginoon. Ganon din po, dakilang Diyos, kina Ate Liza Kalaykay, para po kay Jello, sa kanyang anak, na mayroong pong biyahe patungong Cavite. Ingat niyo po siya, ingatan niyo po, Panginoon. Ganon din po si Ate Lisa tomorrow as they go to Tarlac ng balikan, Panginoon. Lord, I pray ang inyo pong loving kindness, traveling mercies ay sumakanila, Panginoon. Nilalapit ko rin po, dakilang Diyos, ang Bible conference po ng FIBAP on May 3, O God. Dalayan ko po, nawa ito po ay yung pagpalain at pagpalain mo po maraming churches at maraming mga mananampalataya, lalong-lalo na po ang mga kapastoran at kamanggagawa. Panginoon, nilalapit ko po sa iyo ang check-up po ng mother ni Ma'am Daisy Felipe tomorrow, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na maging maayos po ang kanya pong mga lab test at ang mga findings, O God, nawa po ay malakas po siya, Panginoon. Lord, nilalapit ko po sa inyo also si Rene Pansakala, ang kapatid po ng Pastor Ver Pansakala, Panginoon, sa recovery, Panginoon, mula po sa stroke, O God. Ganon din po ang preacher Henry Olivar, Panginoon. Lord, inilalapit po namin sa iyo. Nawa po, Lord, ay bigyan mo po ng kalakasan, ng kalusugan, at patuloy din pong kagalingan. Ganon din po, dakilang Diyos, inilalapit po namin sa iyo ang mga may sakit po, masakit po ang likod, Panginoon, inuubo, nilalagnat, may mga mataas po ang blood sugar, Panginoon, mataas po ang blood pressure, or very hindi po stable ang blood pressure, O God. Nilalapit ko, Panginoon, maging ang mga may mataas po na cholesterol, O Lord, please, tulungan mo po kami, Panginoon, pagalingin mo po kami, bigyan mo po kami ng wisdom upang
maayos po namin, Panginoon, ito po na ma-treat at nawa po maging sa aming mga kinakain, sa aming po mga iniinom, Lord, tulungan mo po kami upang maging maayos po ang aming po mga kalusugan. Panginoon, nilalapit ko rin po, Lord, sa iyo si Sir Oscar Santos, ang patuloy na complete recovery para sa kanya. Si Sister Mel Miguel, Panginoon, ganun din po ang kanyang kalakasan, kalusugan. Ganun din po ang Ma'am Alma Solcadena, Lord. Inilalapit po namin sa iyong patuloy, ang patuloy na biyaya mo, ang habag mo at kagalingang pagkakaloob mo sa kanya. Panginoon, tulungan mo pong patuloy ang mother po ng Pastor Ferdy Laos, O God, sa kanyang karamdaman, Panginoon. And I hope and I pray, dear God, Lord, na siya po ay makalabas po ng hospital ng maayos po at maganda po ang kanyang kalusugan. Panginoon, nilalapit ko rin po sa iyo ang Nanay Lily Fernandez, Panginoon, ang mother po ng Ma'am Kay. Lord, I pray, Lord, na bigyan mo po siya ng peace of mind, bigyan mo rin po, Lord, ng wisdom upang kung paano po, Lord, matutugunan ang kanyang condition. Dalayan ko rin po ang blessing at favor nyo kina Ma'am Lynette, ganun din sa kuya ni Ma'am Kay, Lord, at ang kanilang mga loved ones, O God, nawa po'y magkaisa po sila at magtulungan, at lalo tigit sa lahat, Lord, alalahanin mo po ang Nanay Lily Fernandez. Panginoon, nilalapit ko rin po sa iyo ang mga kapatid po namin, Lord, na may mga karamdaman pa, Panginoon, may mga loved ones o maring may mga kakilala po sila na mayroon pong karamdaman, O loving Father. Dakilang Diyos, abutin mo po ang mga prayers ng mga kapatid ngayon, Panginoon. Inilalapit ko rin po sa inyo, Panginoon, ang patuloy na kalakasan, ang biyaya mo para kay Ninang Malu Pacheco, O God. Nawa po ay mawala na po, Lord, ang kanyang nararamdamang sakit sa ulo niya, Panginoon. And how I pray, dear God, na maayos po, Panginoon. Dalayan ko rin po, Lord, ang mother po ni Ma'am Daisy Felipe, Panginoon, para po sa kanyang check-up tomorrow. At ganoon din, Lord, ang prayer ko po, maging ang buong family, Panginoon, nawa po ay maayos po ang kanilang kalusugan at kalakasan, dakilang Diyos. Panginoon, inilapit ko rin po sa iyo, patuloy, nawa po ay maayos na po at maayos na po ang kalagayan at condition po ni Ma'am Baby Villamil, ang kanyang pakiramdam. Ganun din po, dakilang Diyos, ang Ma'am Merly Fajardo, Lord, dalayan ko po ay maayos na po ang kanyang kalusugan. Dalayan ko rin po, Panginoon, ang kalakasan niyong pagkaloob, kina Tita Aji, Lord, ang family, O God, maging ang kanilang nararamdamang lungkot at times, Panginoon, because of yung kanyang mother, Panginoon. Lord, I pray na nawa po ay palakasin mo po, O Diyos, sila at bigyan po ng biyaya. Panginoon, nilalapit ko rin po ang kagalingan para kay Joshua Berganyo, Panginoon, nawa po ay maging maayos na po ang kanyang kalusugan. Nilalapit ko, Panginoon, si Jerry Castillo, dakilang Diyos, yung lapses na kanyang nararanasan, nawa, Panginoon, ay maging maayos na rin po ang kanyang kalakasan at kalusugan. Para po, Lord, kay Nanay Deleng at Tatay Eddie, at din, Panginoon, kay Nanay Tessie, Panginoon, ito po ay mga heart's desire at prayer po ni Ma'am Jeng Orara para sa kanyang family. Lord, I pray that i-bless mo po, Panginoon, sila, maging ang Orara family, Lord, sa lugar po ng Canada. Nilalapit ko rin, Panginoon, ang safety po na nalalapit pong pag-uwi sa Pilipinas ni Ate Percy Zapata, Lord. I pray, O God, nawa po'y maging maayos po ang mga schedules, Panginoon, ng flights. And I pray, dear God, also ang kanyang kalusugan, ang kalakasan. I pray, Lord, for your provision. I pray, O God, Lord, for your protection upon her. At patuloy, Lord, nawa po by your grace and by your mercy, Panginoon, ay makita na po namin ang Ate Percy, Lord, at makasama namin sa paglilingkod dito po sa Pilipinas. Lord, I also pray, dear God, Lord, na patuloy mo pong i-bless ang mga kapatid namin po, mga nagsisipag-aral, kumukuha po ng mga board exam, naghahanda po, Panginoon, kagaya nila Sister Shalini para sa nursing exam, ganoon din po Sister Cyril para sa kanyang board exam. I pray, O God, by Brother Drew, Panginoon, para po sa kanya pong pagpasok po sa pag-aaral ng medisina. Ganoon din po, Panginoon, ang nalalapit naman pong graduation ni Brother Nalito, Panginoon. I pray, dear God, Lord, for your provision, financial, sa bawat family, sa bawat tahanan. Panginoon, meet our needs every day, O God. I pray, dear Lord, also that you will find contentment in our hearts. And I pray, O God, that you will bless your people, Panginoon, and make us a blessing. Panginoon, dalangin ko rin po, dakilang Diyos, ang patuloy niyo pong pagpapagaling kay Mary Hyacinth Nato at sa kanyang husband, Panginoon. Nawa po'y sila'y makarecover, dakilang Diyos. Ganon din po doon sa aking classmate na si Leslie, Panginoon. Dalayan ko po na ingatan mo po sila at ang kanyang buong family. Dalayan ko po, Panginoon, ang kanyang husband na nakabalik na sa work, Panginoon, ang inyong pag-iingat maging sa kanila pong mga anak. Salamat din po, Panginoon, at patuloy na biyaya nyo, dakilang Diyos, sa mga nagpapa-vaccine, Panginoon. We thank you, Lord, for the provision ng first dose ng vaccination. And we pray, dear God, Lord, na makumpleto po ang mga second dose. Ang dalangin namin, Panginoon, huwag pong magkaroon ng anumang adverse effect,
But we pray, dear loving Father, that by your mercy and by your grace, mag-create po ang aming mga katawan ng mga antigen at antibodies, O God, na tutulong po upang kami po ay magkaroon po ng panlaban sa anuman po mga viruses. Bagamat, Lord, we acknowledge na ikaw lamang, Panginoon, ang siyang patuloy na magpapagaling at magpapalakas sa amin. We also acknowledge, dear loving Father, na kaya mo po, Panginoon, bigyan kami ng kagalingan at kalakasan mula sa karamdaman po na ito, Panginoon, na nangyayari, maging sa maraming mga bansa, O God. And Lord, patuloy namin po inilalapit sa iyo, Panginoon, si Carl Lawrence Ereno, Panginoon, ang prayer po namin para sa kanyang therapy, O God, nawa po'y patuloy na mabilis po makarecover ang batang ito, Panginoon. I pray also, Lord, for your safety at protection para po kay Kuya Jerry Pascual, Panginoon, sa kanilang pag-work sa araw-araw, Panginoon Diyos. I also pray, dear God, para po sa aming preacher Pete Magat, O Lord, ang kanya pong enlargement ng heart, Panginoon. Dalangin ko, dakilang Diyos, nabigyan mo po siya, O Lord, ng kagalingan, ng kalunasan, Panginoon, at kalakasan, Panginoon, sa bawat araw. At ganun din po, dakilang Diyos, patuloy mo pong gamitin ang iyong mga anak. Nilalapit ko po, Panginoon, sa iyo ang Infante family, Panginoon, Lord. Ganun din po ang healing at recovery, pati kay Twila, O Lord, na aming pong student, O God, ang kanyang mga magulang, ang Rubio family, Panginoon, nilalapit po namin sa iyo. Ganun din po si Charlize, Panginoon, na aming student, dalangin po namin, Ama, na nawa po'y mabigyan siya ng tamang grado ng kanyang mata, Panginoon, upang ang kanyang paningin, dakilang Diyos, ay maitama at maiayos, at wag po itong maging hadlang sa kanyang pag-aaral. Manapa, dakilang Diyos, ito po'y makatulong, Panginoon, sa kanya upang mas lalo po siya makapag-perform ng maayos sa kanya pong studies. Inilalapit ko rin po, Panginoon, ang akin pong dating classmate na si Clara Tapucar, Panginoon. Lord, dalangin ko po ang iyong healing grace, Panginoon, sa kanyang lupang katawan. Dalangin ko, Lord, nawa po'y pagalingin mo po siya, alisin mo po, Lord, ang pain. And I pray, dear loving Father, na nawa po, Panginoon, ay lumakas po siya every day at bigyan mo po siya, Panginoon, ng biyaya. Lord, I also pray, Lord, kay Arman Valderrama, Panginoon, na akin din pong klase before, Panginoon, ng kanyang father, nawa po'y makasumpong po ng work, dakilang Diyos, at inyong protection po sa kanya as well ay igawad mo, dakilang Diyos. Lord, inilalapit ko po sa iyo, Panginoon, ang amin pong bansa, dakilang Diyos. Tulungan mo po, Panginoon, ang bansang Pilipinas, ang amin pong Pangulo, ang aming pong mga leaders, O Lord. Bigyan niyo po sila ng pusong ayos, Panginoon, at tama po sa iyo. Dalangin po namin ang wisdom na ipagkaloob niyo po para sa kanila, that they may lead a peaceable life, an honest life, Panginoon, Lord, pleasing before you, O God, and serving you, Lord, and the people. I pray, dear God, Lord, also for our Mayor, Marcy Teodoro, ang kalakasan, biyaya mo, Panginoon, sa kanya. Ganun din ang aming po mga opisyalis, Panginoon, sa local government units, ang aming po mga barangay captains, O Lord, ang bawat barangay. Dalangin ko po, Panginoon, nawa po ay patuloy na maglingkod ang bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoong, makabangon mula po sa pandemya na ito at gamitin mo po ang bansang Pilipinas upang magpatotoo that our only Lord God is more than enough, Panginoon, upang bigyan kami ng kalakasan at kalusugan at tulungan kami, Panginoon. Lord, ganun din po, inilalapit namin sa iyo ang bansang India, O Lord. Marami pong napapahamak, marami po ang namamatay because of the COVID. And I pray, dear God, nawa po, Panginoon, that you would open the gospel in the land of India, O Lord. I pray that the people there would receive Jesus Christ, their Lord and Savior. I pray, O God, that you would use missionaries there, Panginoon. I pray, O God, that the Bibles would really proliferate, Panginoon, sa lugar na iyon. At Lord, i-provide mo rin po ang kanilang pangailangan for oxygen tanks. I pray, Lord, that you would give them, Lord, yung tulungan niyo po ang kanilang health system. And I pray, dear loving Father, hindi lamang po kagalingang pisikal, kundi dakilang Diyos, I pray that they would also declare Jesus Christ as their Lord and their Savior. Panginoon, salamat po sa biyaya niyo po sa amin. Inilalapit ko po sa iyo, Lord God, ang kabuuan po ng Maranatha International Baptist Church, ang mga members, Lord, dito po sa Pilipinas, nasa ibayong bansa, Panginoon, nasa iba't ibang bansa upang sila po'y magtrabaho, magtaguyod ng kanilang families. Lord, samahan mo po kaming lahat. Patuloy mo pong ibuklod kami, Lord, ng iyong pag-ibig. Patuloy mo kami, Panginoong, gabayan ng iyong banal na Espiritu at ang iyong salita ang patuloy na nagiging ilaw sa aming daraanan. Panginoon, gabay sa aming landasin. Panginoon Diyos, dalangin ko rin po, Panginoon, na patuloy mo pong samahan kami, ang mga pastors,
ang mga mangangaral upang patuloy na maihatid ang salita mo. Kami po ay sama-sama, Panginoong mananalangin. Kami po ay sama-samang lalapit po sa iyo. Panginoon Diyos, dalangin ko po, Panginoon, ikaw po ang patuloy na manguna po sa amin sa bawat takbang ng aming buhay. Panginoon, samahan mo po ang mga churches. Samahan mo, Lord, ang mga mananampalataya. Samahan mo, Lord, ang bawat pamilya, Panginoon. Dalangin ko po, dakilang Diyos, na patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa. Inilalapit ko rin po, Panginoon, sa iyo ang mga preachers, ang mga teachers, ang mga workers, Panginoon, ang bawat nanay at tatay ng bawat pamilya, ang mga anak, dakilang Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, ang aming mga seniors, O Lord, sa church. I pray, O God, na patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, bigyan mo sila ng protection, sina Nanay Luz, Nanay Andreng, sina Nanay Nati de la Paz, Panginoon, sina Nanay Tess, Mama Linda, Manay Salvacion, Panginoon. Ganon din po ang iba pang mga adult, sina Tatay Romy, sina Tatay Carling, Panginoon, ang amin pong mga fathers, O Lord, na patuloy mo pong iingatan, patuloy mo pong palalakasin, patuloy mo pong pangungunahan. Ganon din po kami, dakilang Diyos. Lord, patuloy niyo pong bigyan kami ng kalakasan, kalusugan. Nagpapasalamat din po ako, Panginoon, para sa akin po may bahay, si Ma'am Jack. Ganoon din po, Lord, sa aming mga anak na si Isaac at si David, Lord. Salamat po sa patuloy mong pag-iingat sa kanila. Bagamat there are times na minsan may mga meron pong mga karamdaman o meron pong nararamdaman sa katawan, Panginoon. Subalit nandoon po agad-agad, Lord, ang inyong kagalingan. Nandoon, Panginoon, ang iyong patuloy na protection. Salamat po sa wisdom and understanding. Salamat po, Lord, sa patuloy na peace of mind. Salamat, Lord, sa alertness. Salamat, loving God, sa inyong patuloy na pag-iingat sa aming pagtulog sa gabi, sa aming pagbangon at paggising, sa aming pong paggawa araw-araw, sa aming pagtatrabaho, pag-aaral, sa anumang ministeryo, Lord. Salamat po sa Blessed of Christian Academy. Salamat po, Lord, sa MIBC for Kids. Salamat, Panginoon, sa mga preachers, O Lord, at teachers. Salamat, loving God, sa music ministry, Lord, sa aming choir, sa aming praise team, kay Preacher Jabez. Salamat, dakilang Diyos, kina Brother JJ, kina Sister Samu, kina Preacher June, kina Brother Alan. Salamat, loving God, Lord, sa lahat ng mga taong ginagamit mo, kina Ma'am Riza, Ma'am Esther, Ma'am Lina. Salamat, Lord, sa mga staff. Salamat, Lord God, sa lahat ng mga tao, Panginoon. Thank you so much. Higit sa lahat, Lord God, papasalamat po kami, Panginoon, sa iyo. Salamat po na kami po ay muli pong makalapit, Lord, po sa iyong throne ng grace. Salamat, Panginoon, sapagkat ito po yung pagkakataon, Lord, also, na nakikita niyo po talagang tunay ang aming mga puso, na because hindi niyo po ito nakikita, kundi, Panginoon, na ibubukas po namin ito po, Panginoon, sa iyo. Lord, kami po ay samahan mo. Kami po ay iayos mo at gamitin mo. Ihanda mo kami, Panginoon, also. At nawa po, I pray, dear loving Father, that we could, Lord, serve our lives and gamitin mo po kami, Panginoon. Use us, O Lord. Gamitin mo po ang buhay namin. Pagpalain mo po, Lord, ang bawat isa. Pagpalain mo po ang church. Ang mga missionaries, Lord, the same thing. I pray, dear loving Father, na ang bawat family, Lord, ay patuloy mong iingatan at pagpapalain. Palakasin mo po, Lord, even ang mga widows, ang aming Ma'am Sue, ang Ma'am Merly, Mabalot, Lord. Palakasin mo, Lord, ang bawat isa. We have, may mga nawalan po, si Mrs. Widwidan, si Mrs. Quesada, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo po silang pagalingin. Patuloy mo rin po sila, Panginoon, palakasin, O loving Father. Iingatan mo po sila. And even, Lord, samahan mo po, Panginoon, ang bawat isa. Dalangin ko po, dakilang Diyos, we could always give you honor and praise and blessing and, Lord, and all the glory. Maraming pong salamat. Maging sa hapon po na ito, pagpalain mo po ang aming Bishop Fernando de Vega, ang kanyang ministry ng Feasting on the Divine Verses. Pagpalain mo po ang Pastor Mike Digan para po sa Hardin ng Panalangin. Pagpalain mo, Lord, ang mga pastors na may mga online ministries, O loving God. Lord, nawa po, gamitin mo pa kami, Panginoon, hanggang sa kayo po'y muling bumalik. Lord, dalangin po namin that you will find us, Lord, faithful. We pray, dear loving Father, that you would give us opportunity every now and then upang magamit ang buhay namin kalakasan para po sa iyo. Salamat, Lord, sa lahat ng pagkakataon at privilege ngayong hapon. Muli po, ang lahat na ito, Panginoon, ay tinataas po namin sa iyo. In the mighty name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. Salamat po, mga kapatid, sapagkat sa hapon na ito, minsan pa, we had a wonderful time in the Word and also in prayer. Again, please stay safe, please keep safe, and stay healthy. May the Lord bless you. This is your pastor from MIBC Marikina saying, God bless and good evening.